Never again to Marcos dictatorship. This is our Luksang Bayan, which will be happen on 21st of September 2024 at Liwasang Bonifacio. On September 21, 2024, it will be 50 years since the dictator Ferdinand Marcos Sr. declared martial law. It was a reign of terror, anguish, pain, sufferings, It's actually death, 52 years. from which the scars remain in many homes and families to this day. Ni Pamela. It was a dark moment in our nation's history when our people suffered not at the hands of foreign invaders but the betrayal by one of our own. The observance this year forces the Filipino to pause and reflect on the dangers and destruction that dictatorship imposes on the nation. It is not only because the son and namesake, President Ferdinand Marcos Jr. is slowly but unmistakably dragging back the nation to dictatorship. It is that his administration has taken the country to its lowest depths in times of peace. While the ordinary Filipino is suffering from inflation, poverty and crime, BBM and his minions, particularly the oligarchs and his political allies, wallow in extravagance and luxury, perhaps unrivaled at any other time in our nation's history. While more and more Filipinos are dropping under the poverty level, the privileged few good obscenely richer. While more and more Filipinos are giving up rights and privileges in exchange for government-sponsored ayudas and dole-outs. Those who are in the good graces of the Marcoses and their minions increasingly abuse their power by harassing and persecuting political opponents, particularly the Duterte family and those who serve under them at the slightest provocation. While Congress and the Senate treat the viewing public a spectacle of arrogance and abuse of their legislative powers by humiliating and subjecting critics to trial by publicity, the man on the street struggle with the daily challenge of coping with the decreasing value of the peso and the rising incidence of criminality and government's inability to deal with natural disasters. One of the lessons Filipinos learned during the reign of greed and savagery of Marcos Sr. dictatorship was that it cannot count on the politicians, big businessmen, media, and even the church to rise up and defend them. They will have to do it on their own. Another lesson was that Filipinos waited too long to stand up and oppose the abuses and excesses of the Marcos dictatorship. The Filipinos were patient for 52 years until everything was taken away from them. Their freedom, their dignity, their hopes, and even their very lives. They say the fruit does not fall from the tree. BBM certainly is the dictator's son in more ways than one. There is no mistaking the creeping dictatorship in our midst, in the looting of government coffers and the rape of democracy. Even worse than the father, BBM has not bothered to hide his drug problem and has refused to address calls for a hair follicle drug test, which his allies divert by making a public spectacle of the shameless witch hunt not only of Duterte allies but all the business rivals of their cronies. The mainstream media willingly plays its part by its one-sided coverage of the demolition job against critics while remaining completely silent to the calls for hair follicle drug tests of BBM and those in circle of power. While allegations of all sorts have been thrown at Vice President Sara Duterte and those who serve under former President Rodrigo Duterte, mainstream media has not reported the calls for accountability and transparency in the spending of BBM. Speaker Romualdez, senators and congressmen, particularly on their abusive practice of liquidation by certification audit. Except for a few commentators and columnists who ask the right questions in dare to criticize abuses, most reports and commentaries make it appear that the country is on the right track
and there is nothing to be concerned and afraid of. Also hovering dangerously is the off-again push to change the Constitution by the People's Initiative, a deception in itself because this has never been a people's initiative but a naked scheme to legalize the perpetuation in power of the Marcos and Romualdez families. While it has been put out on hold due to the people's fierce opposition, the PI is not yet dead. It will set into motion when the people are preoccupied with other urgent concerns not to notice it. Over and above all these threats in the unmistakable drift to war over the West Philippine Sea, a disputed body of water that millions of Filipinos will never visit in their lifetime and will not bring about a change in their lives even if the unthinkable victory happens. It is a war where Filipinos have nothing to gain and everything to lose, a cause not worth fighting and dying for. Sadly, while the Philippines gained no small measure of respect and stability during the administration of former President Duterte, the Marcos dictatorship has wasted the political capital it inherited. Once again, the Philippines is trailing not just the best performers in the Asian region, but even the tail-enders in terms of the economy. Government efficiency and peace and order. BBM has also alienated the Philippines from its neighbors when it allowed military bases on its shores, going against the tide in a region increasingly assertive of its independence. Not everything is lost, however. The Hakbang na May Sug, or the Step of the Brave, has planted the seeds of defiance amid the sea of indifference. Despite the manipulation and harassment of the Marcos administration and Speaker Martin Romualdez, it is slowly and steadily gaining ground. More and more people have found their voices to criticize wrongdoing and help in making ordinary people aware that it is time to unite in the face of danger. On September 21, 2024, Hakbang na May Sug will join Filipinos from all walks of life to converge in at least 3 different areas for a national indignation protest action dubbed as Tuksang Bayan 921 to deliver the message that the administration and their cabal do not want to hear. Never again to Marcos dictatorship. There is no more time to waste. Let us not wait until there is no more food on the table. When every social media post is censored, when one of our loved ones is hurt or killed by criminals, or when all our able-bodied soldiers are fed to the slaughter in a senseless war. As a gesture of solidarity, all Filipinos who sympathize with this cause to end the dictatorship are enjoined to wear black on September 21, whether they are joining the mobilization or not. Let us flood the country with black to show the world that our people in the mourning the rape of democracy, the death of good government, the death of our sons and daughters at the hands of the drug-crazed criminals in the streets and in the approaching war. It is time to tell BBM, the dictator, that we can no longer tolerate his refusal to undergo the hair follicle drug test, the abuses and excesses of Congress and the Senate, corruption in all levels, and increasing poverty. Dismantle the Marcos Romualdez dictatorship. Transparency and accountability in government. No to people's war, no to war, and defend the flag. That is our battle cry. Magandang umaga po, mabuhay po tayong lahat. As we proceed, let me give the table to Archbishop Puts Baliao. Architect. Nag-remote pa naman ako. Magandang umaga sa inyo lahat po. Good morning. Bigyan po natin ng daan yung pagbibigay ng making statement galing po sa ating mga panelists. Umpisa po tayo sa ating pinakakaliwa, Madam. Pwede po mong kayo magbigay ng
3 minutes na brief po sa inyong pag-uusapan. Pasa na lang. Thank you po. Ako po si Enriqueta Patayong. Sa urban core sector ako naka-line. I was one, dati po akong organizer, founder organizer ako ng isang malaking urban core organization, yung AMBA Housing. Maraming injustice na nangyari sa mga binuo namin. Kasi dahil dyan sa mga diktador, dahil dyan sa mga palakasan at hindi tamang pamamalakan. Ang urban core sector po ay nandito na lahat ang pinaka-apektado sa lahat ng mga injustice. Poverty, crimes, drugs, nandiyan po lahat. Kaya bilang isang urban core, dito na nararamdaman namin, hindi kami nakakapikin ng tamang proseso na ginagawa ng pamahalaan ngayon. Kamukha yung nagsabi siya na yung mga housing. Kasi ako po, organizer po ako at nakapagbuo po ako ng pabahay, 1,440 families, 30 buildings, 1,440 units. Yan po ay inagaw po sa akin. Ang namamahala ngayon ay isang organizer ng Gabriela. Kaya pa ako nag-volunteer akong pumunta rito para marinig po ang mga injustice na ginagawa sa akin ng panahon ngayon. Ibis na kakampihan tayo, iba ang kinakampihan. Yung mga lites, kakampi nila. Ako, kahit na mamatay ako rito, gusto kong ipaalam kasi hindi na po tama ang nangyayari sa mga urban po. Unang-una, magbibigay daw ng pabahay. Ang daming umaasa mahihirap. Pero hindi naman po kami nag-extend na totally bigay. Pero dapat yung naaayon sa mahihirap. Hindi yung may pabahay nga, pero babayaran mo. Maghuhulog ka ng 4,000 a month. E paano naman po yung mga halos pagkain nga lang ang kinikita, lalo na ngayon sa mahal ng bilihin. Kasi bigla naman tumaas. Ang bigas, wala ka nang mabili na 40 pesos. Pati lahat na bilihin tumaas. Paano naman yung mga kasamahan namin na mga nakatira sa mga shanties, mga nakatira sa mga danger zone, umaasa sila ng magandang titirahan na magkakaroon ng magandang pamamalakan. Wala. Kaya ako, nag-a-appeal po ako na sana maiba na. Sana ito na yung pagkakataon na maiba naman na yung naaayon naman sa atin, sa tama. Hindi yung puro injustice na lang ang nararanasan ng mga urban poor. Kamukha yung pag nagbigayan ng mga ayuda. Ang nabibigyan lang ng ayuda, yung mga nasa mga kamag-anak ng mga pinamamahala nila. Yun lang ang nabibigyan. Pero yung totoong mga mahihirap na nangangailangan, hindi yun nakakapitin. Kung sino yung mga nakaupo, yun ang nakakapitin ng mga ayuda na ipinabibigay ng gobyernong ito. Kaya ako, nagpunta ako dito, nag-volunteer ako para maiba naman. Tama na. Dapat tuldukan na. Yung tama naman na talagang titingin sa mga urban poor. Ang inaano ko lang, ipinananalangin ko talaga na si Madam, maiba naman ang pamahalaan ngayon. Maiba na ang presidente. Kaya, yun ang ipinananalangin namin mga urban poor para naman makatikim kami ng sarap, ng ginhawa at ng justice. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat.
kahit na maulan ay nandito tayo para ipahayag natin ang ating damdamin at ang mga nakikita natin sa paligid sa kasalukuyan panahong ito. Ako po si Reverend Jerry Yanes ng Angeles, Pampanga, isa sa mga tahimik na syudad dito sa bahaging ito ng Luzon. Ako po ay retired minister sa loob ng 33 years. I am a professor of History and English, especially World Studies and Asian Study. Ako rin po kasalukuyan ang advisor o isa sa mga advisor ng moral and spiritual change and progress dito sa Pampanga. Nang matanggap po ang imbitasyon ito, ako po ay hindi umaasa na makatanggap ng imbitasyon muli upang makapagpahayag ng ating mga nakikita at nararamdaman. Ako po ay nagrepresentante, tinanggap ko ito upang i-representante yung mga church leaders natin na ang kanilang great concern is to continue uphold the rule of law, proteksyonan ang moral at ang espiritu, hindi lamang ang moral at ang espiritu na kalagayan ng ating mga mamamayan mula sa loob ng iglesia, ng church, hanggang sa labas, na manatili ang kapayapaan, ang kaayusan, at mailigtas natin ang ating mga kabataan sa kasalukuyang nangyayari ngayon dahil bumalik sa lansangan ang droga. Sa nakaraang administrasyon, nagkaroon ng ilang taong pananahimik at nakita natin na tayo ay maaaring lumabas sa bahay kahit madilim. Kahit na ang ating mga kabataan ay uuwi galing paaralan o sila'y mamasyal sa gabi, ay hindi sila natatakot o mga magulang. Ngayon po, natatakot na naman ang ating mga kabataan. Where is the church? Napansin ko po, at maaari napapansin na rin natin, nasaan ang eklesia o ang church? Dati, ako po'y mayroong malaking respeto sa ating Roman Catholic Church hanggang ngayon. And we need to respect each other's faith and doctrines. Ano man ang ating paniniwala. Kailangan yan. Dahil ang Diyos ay nakatingin sa puso at hindi sa ating mga itinuturo sa ating relasyon sa Kanya ang pinapahalagaan niya. Ngayon po, noong nakaraang Marcos regime, pinangunahan tayo ng Roman Catholic Church. They were the leading force to lead the people para magkaroon ng people's power. And we are so grateful dahil sumunod ng maraming tao. At napabagsak natin ang rehimeng ito. Nakita ng maraming taong pang-aabuso at kahirapan ng mga maraming Pilipino. Ako po ay nasa kolehiyo ng panahon ngayon. Ako sumusunod sa mga nangyayari dahil ako rin po ay napabilang sa mga aktivista nung ako ay nasa kolehiyo kahit sa maiksing panahon. Ngayon po, sa kasalukuyan, malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyayari sa ating bansa. Tingnan niyo, nagkalat ang mga American bases sa ating paligid. Kami po sa Angeles City, kami malapit sa Clark Air Base, nasa norte kami. Marapit din po kami sa Subic. At kung magkaroon ng digmaan at hindi ito mapigilan dahil meron tayong mga nakatalagang mga American bases dito sa Pilipinas, sa ating lugar, at meron pang mga missile system, at kung magkaroon matrigger ng digmaan, ang unang-unang tatamaan ay ang mga base militar at ang mga paliparan natin. Nandiyan pa rin ang gutom. Maraming walang trabaho sa nakaraang mga sunod-sunod na bagyo. Ang ating mga kababayan ay nananatili sa baha. Nananatili sila sa mga tolda. Walang bahay, nakikitira. Meron ba tayong nakita? Meron ba tayong narinig na sila ay ating tulungan at pagkaisahan natin na tayo tumulong? Anong ginagawa? Ayuda. Minsanang pakain. Ngunit walang pagpapatuloy na sila'y tulungan upang makaahon sila sa kanilang kalagayan.
Ano pa po? Ang droga ay nanggagaling sa Malacanang. Ayaw pakinggan dahil totoo may nangyayari hindi maganda mula sa ating mga pinuno dyan sa Malacanang. Pababa hanggang sa mga opisyal. Doon po sa amin, sunod-sunod ang raid ng mga pulis. Hindi na babawasan. Nagsawa na po ang aming mga kapitan sa paulit-ulit na raid at pagkakakulong ng mga kabataan. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nandiyan na naman sila sa labas. At anong balita? May mga protector sila. Ano ang ating gawin bilang isang church? Tayo bilang isang church, kami, patuloy kami nanalangin, patuloy namin tinuturuan ang aming mga tupa na sila ay maging mabuting mamamayan, proteksyonan nila ang kanilang karapatan, gawin nila ang magagawa nila na palakihin ang kanilang mga anak at turuan ang bawat isa na matakot sa Diyos. Ngunit hindi sapat ito kung paglabas nila sa church ay nandiyan sa paligid ang mga taong handang manira at pumasok sa kanilang mga tahanan at agawin ang ating mga kabataan at turuan sila na gumawa ng masama. Ang nangyari po sa nakaraang mga araw sa paglusob sa isang church, hindi man natin tinatanggap kung marahil tayo napapangiti sa kanilang pastor dahil sa kanilang mga sinasabi o sa kanilang paniniwala sa nakaraang mga araw. Ngunit hindi natin makakaila, ito ay isang sagradong lugar. Isang lugar na kung saan nananatili ang pagtuturo ng moralidad at spiritual na magkaroon ng taong relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ngunit ano ang ginawa nila? Nasaksiyan natin yan. Yan ay hindi posibleng mangyari din sa susunod na mga araw sa mga iba pang mga church dahil ang state ay maaaring pumasok sa church pero ang church ay hindi maaaring makialam sa state, sa political. Hindi ba? Kaya tahimik ang maraming mga religious leaders. Bakit? Nandoon ang takot na baka ma-involve ang church sa politika. Ngunit tingnan ninyo ang Biblia mula Old Testament and the New Testament. Hindi ba they condemn also the leaders in the political arena? Nagkaroon ng mga crusade even in the time of Jesus Christ. Before Jesus Christ was baptized, nandiyan si John the Baptist, he condemned them. Yung mga sundalo, yung mga pinuno katulad ni Herod. And then Jesus Christ came. He was baptized and he began his ministry. He condemned them to. Maging ang mga religious leaders na nakikisang-ayon sa gawang masama, kinondemn niya sila. Ano sabi niya sa kanila? Para kayong mga nichong pinturado sa labas. Ngunit sa loob ay puno ng bulok na buto. Ano ang sabi niya? Ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at ang Diyos ay para sa Diyos. Hindi lamang yung tax ang sinasabi niya doon, serbisyo, paglilingkod, pagsunod sa batas. At ano? Ang dapat tingnan ng bawat isa sa atin, ang church at ang state, bagamat ito ay magkahiwalay, ngunit tingnan natin, unti-unting pinapakialaman, pinapasok na rin ng mga politiko. At ang mga church leaders ay involved na rin sa politika. Pero tahimik sila. Bakit? Bakit sila tahimik? Ayaw nilang masali ng lantaran. Pero nandyan sa loob ng church ang mga politiko. Tumatanggap ng mga tulong sa mga politiko. Hindi masama yun para sa church, para sa mga tao natin sa loob ng church. Ngunit sa kuya nangyayari, bakit hindi tayo nagsasalita sa nangyayari ngayon? Bakit tahimik ang church? What the church can do? Where is the place of the church today? Hanggang ganito na lamang tayo, manahimik.
Manalangin, tama. Palagoy ng spiritual at moral na kalagayan ng mga tao sa loob ng church. But someday, magigising tayo. Kawawa tayong lahat. Lalo-lalo na ang ating mga anak. Salamat po. Magandang umaga po sa mga ako po si Nick Linsaso sa dating Pangulo ng Police Center ng Philippines at chairman ng National Police Center sa Philippines. At po dapat na sa media. Kaya na po ako nagtataka kaya bakit ang mainstream media dyaryo natin wala ang mga issues na tinakalakay ng ating mga panelists. Ako po siya manib sa maisog sapagkat ito po ang nakakapat gawin ngayon. Ang talagang tumindig at lumaban sa pangalan sa gobyerno ng BPM. Si BPM po ay isang taong kilala kong matata. Yung mga bandang mga 10 years old. Naging anak ko po yan sa isang entablado na pinanapangkong bilang ama ng dinelekto ni Senada Amador ng panahon yun. Ako po yung ama ni Irene at ama ni BBM. They were 10 or 8 years old sa entablado. Hindi po natin alam na ganito pala ang mangyayari. Hawak-hawak ako po sa kamayan na ng bata na yan. At ako po ay ikanga bilang isang may edad na sa mas masanda pa ako sa Edo-Colombians families. Ako po isang biktima ng Marcelo in 1972 sa February 1. Sa umaga po pagising ko at ako'y mag-e-edit sa ABS-CBN. Pero ba dito taga ABS-CBN? Siyempre wala. Ako po'y mag-e-edit ng umaga ngayon. Pagdating ko po sa anong palihan sa ABS-CBN. Punong-puno ng tao, hindi makapasok, sarado ang ABS-CBN. So hindi ako makapag-edit. Lahat ng employees, lahat ng mga opisyal ng ABS-CBN nasa labas. Nandoon sa restaurant na tinatawag namin ng pananir, Nal. Pabibili ko pa lang ng kotse ng panahon. Escort ang kotse ko. Tulo. Full escort. Noong December ko, hinihila na. Wala na ako pambayad eh. Kasi ilang buwan na ako lang hinidirect lang nila. Ewan ko kung bakit ang media ngayon yung mga media busog na busog. Kasi yung panahon ko talagang busog na busog kami. Ewan ko ngayon, wala akong nakikita sa mainstream media. Kung hindi pa ako sumanib sa maisog na group, hindi ko malalaman kung kalapasan ng mabutis. Malawak na ngayon at nakikita ng karamihan kung ano ang ginagawa ng gobyerno nito. Ang isang bangag po, hindi nalalaman ang kanyang ginagawa. Panay present tense yan, walang nalalaman kahapon. Kaya ang nagpapatakbo ngayon ay yung asawa at si Speaker Morales. At yan po ay hindi nangyari nung umupo na sila. Yan ay nagsimula nung bago pa sila umupo, pinagbalakan na nila yan. Pinagbalakan. Meron pong silent o meron nakatagong opisina na doon na opisina. Ito po, imagination ko, script ko. Meron pong ibang opisina, si Miss Lisa at saka si Morales. Kung anong gagawin nila pag nanalo na sila at ginamit tayo na. Ako, na bumoto kay BPM because of Sara Duterte. Yan po, kaya lang doon ang pangalan ng Duterte at sinasahog na unit king. Diyos ko po, ano ba yan? Parang palabas na parang teleserye. Diyos ko, kawawa po si Sara Duterte. Kawawa rin tayo. Kapag tayo po ang mga nakadol, ang mga tao ay nagoyo itong gobyerno. Wala po lang. Tingnan yung ginagawa. Pamukhanin po. Kasi anak po yan ng mga mahal na tao. Kaya kung gumastos, yung mga gastos ng limpak-limpak sa pera, hindi kanila. Aking pera. Wala ko sa kanila yun. Wala sa kanila. Sayang.
Sana no, anyway, ako po isang principal ng Marcelo, 1972. Maraming po salamat. Si Direk Nick, ito yung susunod na JP. Mabuhay! Si Architect Bunch Balyo po ako. Architecture talaga yung aking career. Kanya, inaasahan ko na ang pag-uusapan ko dito yung tungkol sa infrastructure. Pero nabasa ko dito, corruption yung topic ko. Go! Pwede rin naman. Ang tingin ko kasi sa corruption na nagaganap, may pinaghuhugutang agenda. At ang nakikita kong agenda na pinaghuhugutan ng mahalawakang korupsyon is yung ambition ng Marcos Romualdez families to perpetuate themselves in power. Makikita nyo naman kahit na i-backtrack natin ang story, ngayong araw na ito, pwede na natin i-conclude na talagang ganun nga ang balak nila. Sapagkat yung unit team na itinatag noong 2022 para tumakbo sila pareho, kusa naman talagang binuwag intentionally. Because the very clear agenda was to promote Martin Romualdez to succeed Marcos Jr. So, ang naging resulta po, instead na i-promote ang good governance, instead na i-promote yung interest ng bayan, interest ng tao, ang nangyari po, naging personal agenda at ang pagpapatupad ng kanilang mga ambisyon ang naging objective. Kanya po, makikita natin or mapipinpoint natin ang pugad, the nesting place of corruption. Ang pugad po ng korupsyon ay nasa loob mismo ng Kongreso. Umpisahan natin sa budgeting nila. Katakot-takot na budget insertions ang nakalagay. At ang Presidente never niyang binito ang budget. Pinalusot lahat ng mga unprogrammed budgets. At hindi lang yun, galang-palang pati sa binulgar ni former Education Secretary Sara Duterte na yung kanyang classroom projects behind her back nadagdagan ng billion-billion budget na siya naman ang walang control. Yung mga tipong gano'n, yan naman po bilang mga sa media, ma-analyze nyo naman yan. Sabi nga ni Inday Sara, she doesn't have to invent the issue because the issue is right in black and white on our national budget program. So, pakisilip na lang po. Ang gusto ko lang pong banggitin sa inyo at i-highlight sapagkat nakakadiri to the point of obscenity yung makikita ninyo paglalantad ng kanilang ill-gotten wealth. Umpisa natin kay Kimbo. Si Kimbo po, nakakapagtaka or term nun. Pero hindi po kasi alata naman na nagmamalinis na. Kasi ngayon, makikita nyo sa kanyang Facebook page, nawala na yung earrings, nawala na yung kwintas, at yung damit niya parang
Luma. Parang sa tabi-tabi na lang niya, ano eh. Parang, pero po, tapos na eh. Tapos na po eh, di ba po? Sobrang na eh. So, pwede ba Kimbo, something like dito? Pwede ba Kimbo, tumigil-tigil ka dyan? Pero ang Dharma, napakadaling gumalit, di ba po? So, nung nasa plenary siya at i-sponsor niya yung national budget, kinonfronta siya ni napakatapang na kongresista ng Quezon City na si Bernadette Herrera. Habang pinapanood ko si Kimo, parang sabi ko, buti nga. Nakakahiya. So, hindi pa tapos yung ating galit sa paglalantad ng unmistakably ill-governed wealth. Hindi pa tayo tapos pagsawaan si Kimbo. Lumantad itong resista galing sa Maynila. Akala ko kontrabida sa isang Fernando Po movie. Lahat ng katangian ng isang kontrabida sa isang Fernando Po Jr. movie, nasa kanya lang. Nagmula sa isang mahirap na distrito ng Maynila, walang kabagay-bagay na nagsusot ng mamahaling Diyos. Dinadala na lang sa kapal ng mukha. Ang problema, hindi naman natigil sa kanya. Salamat sa inyong mga vloggers, salamat sa inyong mga influencers, kapagkat may nakita na naman tayong isang malaswang paglalantad ng isang pastor na pinagmamalaki ang kanyang pastor. Pasensya na po, di siya. Pero ito isang pastor na ito na napakayabang inantad ang cross ng ating Jesus Christ. Pero sabay sa kanyang paglantad bilang pastor, nilantad na rin niya ang kanyang nakaw na yaman. Saan ka naman makakita ng isang pastor na supposed to be a servant of God, na matatakot sa kanyang buhay at gumamit ng isang bulletproof na kanilang Escalade na ang halaga is 18.5 million. Akala ko, yun lang yung kanyang karamihan. Pero siya mismo niyabang niya na meron siyang AMG pens na mga worth 10 million. At hindi tumigil. Niyabang niya mismo na meron siyang motor na worth 1.7 million. At katulad ni Kimbo at saka ni mas guwapo pa si Paquito Diaz. Pero parang si Kimbo at saka si Paquito Diaz, niyabang din niya yung kanyang mga Rolex na worth 2.7 million, 1.7 million. Chinek ko kung anong negosyo ni Abante. Wala naman. Pero kung lumantad sa Kongreso at nagtatanong sa kanilang mga resource persons,
Even kay Inday Sara, akala mo sila na yung mga pinakamatino. Samantalang halatang-halata naman na ang purpose nila kay Inday Sara is para kanilang hiyain. Pero ang nakakagalit, there is impunity. Wala nang law and order. Wala na silang pakialam. Walang decency. Wala. Just the other day or yesterday, sa plenary, dinidiscuss yung national budget. Last na lang po ito kasi magti 3 minutes na po. Kaya lang ayoko palagpasin ito. Sa plenary, gusto magtanong ni Congressman Marcoleta kung saan gagamitin yung 6.3 million trillion in regard to its application to improve the lives of our poor people. Kung baga gusto niya ma-pinpoint saan ba dito yung magpapaangat sa kahirapan ng ating mga kababayan. Saan dito? Hindi siya pinayagang magtanong. Hindi pinayagang magtanong si Congressman Marcoleta, pero galit sila kung ayaw ni Inday Sara silang sagutin sa kanilang mga walang kakwentang-kwentang katanungan. So, yan lang po ang limitado lang po kasi ang aking baka matanggal na ako sa maisip. Pero since yung corruption na binigay sa akin, yun nga po, kayo naman po Google-able naman lahat yan eh. Pero ang masasabi ko lang, grabe na po talaga ang corruption, grabe. Malaswak. Salamat po. Maraming salamat po. Gabi, nagkaroon na po ng pakikipag-usap doon sa aking mga kasamahan. Ito po ay ating pulis, ating ahente ng PIDEA, at naging karilang sa intelligence community po ng PNP at ng PIDEA. Kahapon, kaharap ko yung ilang mga kapok ko na kasalukuyang mga nasa serbisyo pa, at ang ilan sa kanila ay nasa Malacanang. Ayon sa kanila, yung nagaganap at mga ginagawang mass actions, partikular ng hakbang ng mahiso, ay grabe yung tinatamong pagkataranta ng mag-asawa doon sa palasyo. Itong napakalaking pagkilos na nakatakdang gawin bukas, ang fearless forecast ng aking mga kasamahan ay maaaring magresulta sa pagpapakamatay. Magpapakamatay daw itong si Bongbong Marcos kapag binusog ang Malacanang. Ayaw na daw niya na umalis dito sa Pilipinas. Ito base doon sa aking mga kasamahan. Ba't di siya umayos? Yun po yung sabi ko nga, bakit ayaw nilang bumitiw? Ba't ayaw na lang nilang umalis? Sobra-sobra na yung kanilang kinita. Yan yung sinabi ko. Pero ang sabi nila sa akin po,
wala silang planong umalis. 30 years silang nawala sa pwesto. Kaya ang ginagawa nila, gumagawa silang ng paraan sa pamamagitan ng People's Initiative para patuloy na manatili sa pwesto. Sino may gusto? Hindi si Bongbong. Ayon sa kanila, sa takbo ng mga galawan, yung pinsan at yung asawa ang nagmamakinarya. Ito ang humahawa at nagpapatakbo ng makinarya ng gobyerno. Nakakalungkot po sapagkat itong Bongbong Marcos na ito, nagkaroon ako ng personal attachment mula nung mahawakan ko yung kaso nito noong 2012. Doon lang po ako nagkaroon ng interest sa isang Bongbong Marcos mula nung mahawakan ko yung kaso at kurang-kurang salaysay. Yung confidential informant na pinapakalanan ko ng si Bong Tasa. Marami kaming na-extract na information patungkol dito kay Bongbong Marcos. Pero ang nakakalungkot ay yung pagtanga-tangahan ng ating mga law enforcement units. Meron tayong NBI, dating hukom. Meron tayong Director General ng PIDEA, dating miyembro ng PNP Special Action Force. Meron tayong PNP na galing doon sa graduate ng Philippine Military Academy. Pero matapos malantad sa publiko yung confidential information na nilalaman ng classified documents na inilabas ni Maharlika, ipinagbalang mahaba lamang po nito. Pero kung ito, ordinaryong tao, katulad ni Juan de la Cruz, porsigilo itong mga law enforcement units nito at hihingan pa ng pondo. Hihingi pa sila ng pondo para magkaroon ng plan o yung tinatawag na case operational plan. Napakadali lamang po para mahuhin yan. May natanggap ng information. Sandali lang yan eh. Doon sa intelligence cycle na ginagawa namin eh. Ipo-process namin yan, ipavalidate namin yan. Diba, sa pamagitan ng KCL surveillance, kung kailangan magsagawa ka ng test buy, magsagawa ka ng entrapment operation, madali. Pero bakit hindi ginagawa? Ang masakit nito, nakakadamay pa. Noong mga nakarang araw, hinala lang. Pero kinukumpirma ng aking mga dating kasamahan, ilang cabinet secretary na talaga ang kadyaming niya. Wala na lang talaga silang magawa sapagkat mawawalan sila ng trabaho. Ngayon, mga kapatid, sa mga narinig ninyo, patuloy pa rin po ba tayong magwawalang bahala? Kaya yung gagawin bukas, bagay na bagay. Saan? Doon sa pagpapakapatay na? Hindi po. Doon sa kamatayan ng pag-asa ng pamilyang Pilipino na patuloy tayong pinamumunuan ng mga bangag sa gobyerno. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ed Francisco, ang National Chairman ng Citizens Congress for Good Governance.
Ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay yung flood control projects. Dahil ako po ay isang ingeniero at doon sa mga press report po ng ating Pangulo na meron po siyang 5,500 flood control projects. John, after kinabukasan po nagkaroon po ng kanina, bumaha po ang Metro Manila. So nagtaka po, saan po na punta yung 5,500 projects? At lalo po akong namungha sa report po ng ating Presidente na kaya hindi po nag-function ang 5,499 flood control projects dahil meron pong isa na napangga ng barko. Nadinig po ba ngayon? So, nag-research po ako, nag-google ako. Ang report po ng ating Pangulo doon sa kanyang nagaraang SONA, 5,500 flood control projects. Ang nakita ko po sa Google is only ang actual po 5,521 flood control projects. Ito pa ang hindi maganda. Out of 5,521 projects, 3,107 po na flood control projects yung natapos na noong karaang administrasyon. Only 2,414 projects lang po ang nagawa mula noong 2022 hanggang May 2024. Nakita po natin ang discrepancy. Lalo po tayong mamamangha kung ang titingnan po natin yung mga budget doon sa yung mga nagawang iyon. At ang plano pa po nila sa by 2025 up to the end ng 2028, gagawa pa sila ng 5,000 flood control projects po. Ano po? Ibahin po natin ang tema. Huwag ka po maging monologue, maging dialogue. Kung siseryosohin po natin ang flood control, napakasimple po. Ikumpara po natin sa ating pamamahay. Bakit tumutulo ang ating bubong? Sagot po. Bakit po tumutulo ang ating bubong? Dahil may butas. Bakit nag-o-overflow po? Ang ating bubong po, kumpara natin, katulad sa Marikina, kaya po binabaha ng Marikina dahil catch spacing, ang karamihan po ng tubig na dumadaloy downstream ng Marikina is yung Sierra Madre sa Montalban. Ano po? So, yun po ang bubong. Nagda-downstream, bakit po ang gutter nag-o-overflow? Dahil po barado o kaya maliit. So, ano po yung nag-stand po yung ating gutter? Pagkatapos po sa gutter, pupunta sa downspout. Bakit po nagbabara ang downspout? Baka naman yung ating storm drain barado. Di po ba? At bakit naman po napupuno ang storm drain? Baka naman po yung floodways puno na, barado pa rin. At bakit yung floodways natin puno na? Baka naman po itong lake na pinupuntahan nun mas mataas na po kaysa doon sa catch basin. Ganun po kung seryoso po ang gagawin, ikumpara lang po sa bahay ang pagkokontrol ng flood. Mas madali pong kontrolin ang baha kaysa kontrolin ang budget ng Pilipinas. So, iyon po ang aking ipinagtataka. Sana,
doon po yung ma-mitigate ang risk. At gawin po ang adaptive approach engineering. Hindi po natin maiiwasan taon-taon na we are going to suffer an average of 20 typhoons. Out of 20 typhoons, 3 to 5 po ang malakas na magsisilbing malala. Bakit hindi po natin i-anticipate o gawan po yun ang paraan kung tayo po ay magiging seryoso? Imagine, we are spending 1 billion a day for that project. 1 billion a day. So 1 billion kung iyon, kung sinais po sa bigas, baka makuha yung 20 pesos per kilo na bigas. Yan lang po. Marami pong salamat. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Kasarang Ed Laurencio, ang nagre-represent sa labor sector. Ako po ay GenSec ng Association of Unified Labor Organization. Kami po ay biktima rin ng martial law noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Hirap na hirap kami mag-organisa dito sa Luzon, lalo na sa Valenzuela. Kami ay inahagad, panahon pa ng PC. Pero ngayon mukhang nararamdaman na namin muli yung pagbabalik ng martial law. Itong pagbabalik ng martial law, dapat magising na ang taong bayan. Pero martial law na sa hanay ng mga manggagawa dahil una, hirap na po kami mag-organisa sa hanay ng mga manggagawa dahil mismo yung namumuno sa Department of Labor na si Secretary Laguesma, tahasan na sinasabi na ang mga manggagawa ay regular sa service provider, hindi na po doon sa principal kung saan nagtatrabaho ang mga manggagawa. Pangalawang martial law na nararamdaman namin sa loob ng kumpanyahan, sahod, ibinato kami sa Regional Wage Board na ang kakaunti, kakarambot na ibinibigay ng gobyerno sa dagdag sahod, yung inflation rate, daman-dama ng mga manggagawa. NCR, ang minimum wage, 645. Boundary ng Bulacan, may kawayan, 500. Ang presyo ng mga bilihin, may pagkakaiba ho ba sa Bulacan, sa Laguna, at sa iba-ibang rehiyon? Tapos ito pa ang nangyari ngayon sa PhilHealth, pera ng mga manggagawa, nasaan isang instruction lang ng Secretary of Finance sa pamumuno ni Rap Recto. Hindi po excess yaang sinasabi ninyo, yaan ay unused na pondo ng mga manggagawa. Bakit ibibigay diyan sa National Treasury? 89.9 billion ang naipasa na ngayon sa National Treasury, 30 billion. Paano? Bulok na nga ang serbisyo ng mga public health hospital natin. Ang mga manggagawa, ang taong bayan, pipila sa public hospital, may sakit na nga, madaling araw, pipila sa PGS, ay lalong mamamatay. Yang anyos na yung pera na mga manggagawa, dapat ang ginawa nitong mga pisyalis ng PhilHealth, pinalawak ang scope, dinagdagan ng mga benepisyo ng mga manggagawa o ang taong bayan na nagkakasakit.
Ano ang silbi ng universal health? Nararamdaman ba natin? Hindi. Kaya sa darating nitong September 21, kami po ay lalahok sa panawagan ng hakbang ng maisog para sa never again to martial law at buwagin ang Regional Waste Board. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Amanda Lutla, representative ng Kaya Labi ng Metro Manila United Sultanate. Salamat po sa pagdalo ninyo dito. At lahat po tayo sa ating mga kasamahan, mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po nandito bilang isang babae Muslim. Nakikita naman ninyo ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakaiyak, nakakalungkot. Nung kasagsagan na sila ay naghihingi sa atin ng boto, ay unity. Tandaan natin, nagsimula sila sa unity. Tapos ngayon, nasaan na? Bakit hindi nila inaatupang ang mga bilihin natin na sobra-sobra na? Ang kurap, patayan, droga, nagsimbalikan. Bakit dito pa nila ginagawa sa ating bayan? Bakit sa ibang bayan, Singapore, ibang mga iba-ibang mga lugar, kayang-kaya? Di ba tayong mga Pilipino matatalino tayo? Hindi natin ba masunod? Kaya tayo, huwag tayong magpagago sa nangyayari ngayon na wala tayong hustisya. Tayong mga Pinoy, tayo lahat, mga kababayan ko, naghihirap tayo sa nakikita natin sa sitwasyon ngayon. Lalo na ang mga mahihirap. Paano na kaya yung nagagawa nila sa mga mahihirap? Sila nagyayaman, tayong mga mahihirap, lubog. Dapat tayong bigyan nila ng pansin. Dapat tayong bigyan nila ng pangalaga. Hindi ganito na puro bangayan sa Senado, puro bangayan sa Kongreso. Dapat tayong bayan ang tutukan nila. Si Sara Duterte, nakikita natin, maganda naman ang kanyang mga gawain. Bakit ganito? Ginigipit. Pero ang totoong kurap, hindi naman ginigipit. Pinapalawak. Nasaan ang mga isip? Kaya tayo, di tayo papayag. Di natin ibibigay. Di tayo susuporta sa mga mali. Ituwid natin. Tayo ang nakakaalam, nakikita natin ang ating mga mata, ang ating inisip, nakikita natin ang mga social media. Tayo ang nagluklok. Kaya sa susunod, sana mahingi ko na hindi na tayo magpapagamit muli kasi malapit na eleksyon. Na ang ating tingnan na yung totoo na lumalaban sa ating bayan. Yung may interest party sa ating bayan, wag na. Kasi dito tayo nalulubog sa kurap. Daming patayan. Wala tayong justisya. Wala tayong nakukuhang katotohanan. Paano na kaya ang mga mahihirap ngayon? Paano na tayo? Dami din natin na naglalakad sa lansangan, pero walang pangyayari ang buhay. Dapat bigyan nila ng tuhod ang mga ganyan. Kaya nandito ako, alam mo makamarkos ako, binuto ko siya. Pero ngayon, naisip ko na mali pala ang may buto ko. Kasi wala akong nakita ng kagandahang administration. Kaya sana, nandito po kami ng mga Muslim. So, ka-support po niyo kami. Full support po kami
hanggang sa dulo po kami. Makipagtira tayo sa katutuhan at gawin natin ang ating bayan ng Pilipinas. Palayasin natin ang mga maling tao na hindi may interest sila sa ating bayan. Kaya hanggang dito lang po ang aking masabi. Maraming salamat. At tayo po ay nagpapasalamat, no, kahit papaano po ay may mga kasama tayong mga taga-mainstream media rito para i-cover to. Pero higit sa lahat, palakpakan po natin. Sino po ang mga maisip natin na nandito ngayon, no? Higit sa lahat, ang mga walang sawa po nating mga simpleng tao lang, no, na mga vloggers natin na nagiging mata at tenga ng taong bayan. Okay. Gusto lang po natin linawin na ang hakbang na maisog po, ito po ay isang organikong hakbangin ng mga mamamayang Pilipino. Wala pong nakalikod na mga politiko dito sa hakbang na maisog. At ito po, naitatag, no, bilang isang simbolikong lider, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasi po hanggang ngayon, siya po ang tinitingala ng mayoryang Pilipino. Dahil kitang-kita po ang pagkakaiba, simula nung siya ay nakaupo hanggang sa bumaba, ngayon po ang presidente natin ay nahaharap po sa kaliwat ka ng mga issue, lalo na po sa issue ng kabangagan. Saan po tatakbo ang bansang ito kung hindi sa ating dating Pangulo? Pero lilinawin lang po natin, ang hakbang na maisog hindi po ito labanan ng Duterte Marcos. Sapagkat ang mga tinatalakay po dito, mga kababayang maisog, hindi lamang po tungkol sa politika. Ito po ay mga issue na may kinalaman po sa advocacy at prinsipyo ng transparency, accountability, peace and security o ang good governance na hinahanap ng taong bayan na hindi maipakita ng administrasyong bangag na ito. Ang hakbang na maisog po ay siya ng totoong oposisyon ng gobyernong bangag. Kasi po, wala nang oposisyon ngayon sa ating gobyerno. Ang mga oligarko, ang mga teroristang komunistang nandiyan sa Senado at Kongreso ay wala na pong nag-o-oppose. Bigyan na po sila at bulag sa nangyayari habang isinusulong nila ang kanilang mga personal interest. Paninira, ganoon na din po ang kaliwat kanang nakawan na hindi po tayo nabibigyan ng malinaw na kaalaman ano na po ba ang nangyayari sa ating bayan. Kaya po, ang taong bayan, simula noong Enero ng taong ito, ay gumawa ng isang hakbangin. Tinawagan ng taong bayan ang dating presidente na nakitaan natin ng totoong liderato. Ang taong bayan, sa lahat ng panig ng sulok ng Luzon, Visayas, Mindanao ay nagpunta ng Davao upang ilunsad ang hakbang ng maisog. Diyan po ang nangyari. Kaya doon po sa kulang ang kaalaman at impormasyon at pilit na sinasabi si Duterte ang nasa likod na to, nagkakamali po kayo. Dahil si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang tinitingala ng taong bayan na siyang makakasagot sa suliranin ng ating bansa at siya po ang naging takbuhan ng mamamayan, kaya nagkaroon po tayo ng hakbang ng maisog. Sa mga hindi po nakakaunawa, hakbang na maisog po ay salitang Bisaya na ang ibig po sabihin, step of the brave sa English. O hakbang ng matatapang. Sino pa ho ang matatapang ngayon? Nalalantad, wala na. Yung inaasahan po natin na division of the house every time may mga issue tungkol sa anomalya, every time na may issue tungkol sa maling pamamalakad, wala na po oposisyon. Lahat po sila nakasentro na sa paninira, panggigipit at pambababoy sa ating gobyerno at sa ating lipunan. So wala na pong tatakbuhan ng mamamayan. Tanging tayo na lamang po ngayon dito sa hakbang na maisog ang itunuturing na totoong oposisyon ng bayan laban sa mapang-abusong gobyerno, lalo na sa presidente bangag. Kaya ngayon po darating na Sabado, mga kababayang maisog, ilulunsad po natin ang luksang bayan.
Huwag niyo pong isipin na ito ay politikang Duterte lamang. Hindi ho. Dahil ang mga isyong tinatalakay po dito ay may diretsang kinalaman sa buwis, dugo at pawis ng mga mamamayan na iniingreso natin sa ating gobyerno na ninanakaw. Yan po ang totoong issue. Ang totoong issue ng seguridad sa loob at labas ng ating bansa ay ang mamamayang Pilipino ang siyang magkakaroon ng problema sa bandang huli. Hindi lang po si Duterte. Ang 20 pesos na bigas, ang gutom, ang karahasan, ang droga, hindi po usaping politika yan. Yan po ay totoong usapin ngayon ng ating lipunan na hindi binibigyan ng pansin ng ating gobyerno dahil sila po ay busy-busy sa pamumulitika. So sino po ang totoong namumulitika dito? Ang totoo pong namumulitika dito ang House of Crocodiles. Ang Malacanang na bangag. Sila po ang totoong namumulitika. Meron pong pananagutan ang ating presidente sa usapin ng pagtitiwala ng taong bayan sa kanyang pamumuno. At malinaw na malinaw, matagal na pong ipinananawagan ng mamamayan na para matanggal ang hinala ng taong bayan na ang presidente natin ay merong delusional minds dahil sa epekto ng paggamit ng droga, kaya mali-mali ang kanyang mga pahayag, mali-mali ang kanyang mga sinasabi, malayo sa katotohanan, nananawagan ng taong bayan ng hair follicle drug test. Bakit hanggang ngayon hindi maibigay? Kasi po, may kasabihan tayo sa ating batas, justice delayed, justice denied. So kung ang isang tao ay pantulot o pilit tinatakasan ang panawagan ng taong bayan na nagbigay ng mayoryang mandato sa kanya noong nakaraang eleksyon at sinamahan pa ng ating Vice Presidente Sara Duterte dahil sa paniniwala na pagkakaroon natin ng unity and continuity, ang isang simpleng panawagan ng mamamayan hindi magawa. Bakit kaya? Yun lamang po ang ating katanungan. Kasi lahat po na nangyayari ngayon, may kinalaman po yan sa matinong pag-iisip ng nanunungkulan, lalo na ng ating presidente. So ang usaping bangag ay isang usapin na nagpapahirap sa taong bayan, na nagbibigay ng kaguluhan sa Pilipino, kapwa Pilipino, kaya tayo nahahati. Dahil nagtataka tayo, pilit nilang sinasabi, ang Duterte daw ay masyadong gahaman sa pwesto at ang hakbang na maisog daw ay si Duterte ang nagsulsol nito. Wala pong katotohanan yan. Sapagkat hindi po politika ang pinaglalaban ng hakbang na maisog. Ang ipinaglalaban po ng hakbang na maisog dito, 4 na advokasya ng mabuting pamamahala. At yan po ay ang transparency, accountability, peace and security. Ang tanong ng hakbang na maisog sa sambayanan, meron pa ba tayo yan? Meron pa ba? Wala na. It is clearly a betrayal of public trust para sa isang presidenteng bangag na illegal na sinasabi ng ating batas na ang paggamit ng droga ay kriminal na ipinagbabawal sa ilalim ng ating saligang batas. Pero ang ating mismong presidente ay hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ipakita sa taong bayan na hindi siya bangag. Simple lang naman eh. Hair follicle drug test, tapos ang issue. Good governance, tapos ang issue. Buksan ng libro, tapos na pamumulitika. Bakit pilit nilang ibinabalik ang issue ng extrajudicial killings na sinamahan pa ng mga kongresista, mga senador, Commission on Human Rights, at iba pang mga institusyon na ginagamit sa pamumulitika? Eh samantalang itong mga namatay na to, mga kriminal to. Itong mga napatay na to, mga kriminal to. Oo, maaari po na lahat ng namatay dyan sa panahon ng war on drugs ay mga may biktima din dyan. Bakit? Kasi po, karamihan din sa mga pulis na nagpatumba dyan ay
ay pinaniniwalaan nating mga protektor ng illegal na droga. Kaya upang maitago ang kanilang pagkasangkot sa masamang gawain ng droga, tinumba na nila. Kaya kay Duterte binibintang. Hindi po usapin ng Duterte ito, mga kababayan maisog. Ito po ay usapin ng isang bansa na dapat sa mahabang panahon nabigyan ng tamang paglilingkod. Noong panahon po ni Tatay Digong, paangat na ang Pilipinas, kahit na dumapo sa atin ang pambansang pandemya, napakita po niya ang mabuting pamumuno sa pamamagitan ng mabuting paghawak sa kinakasangkutan po nating world pandemic. Tumaas pa rin po ang ating ekonomiya, marami nag-invest habang sinusupil, dinudurog ang lahat ng sangkot sa droga. Nagtataka lang ang taong bayan, bakit si Mapilog ngayon ini-interview ng mainstream media? Bakit kinocover yan? Ang lahat po ng mga sangkot sa droga ay hindi hinulaan yan ng dating presidente. Yan po ay isang verified intelligence report galing sa mga institusyon na may kinalaman sa paghahanting dyan sa mga drug lords na yan at ibinigay lamang sa lamesa ng ating presidente. At ipinutapat niyo po ang dapat niyang ipatupad na tapusin ang mga bangag, tapusin ang mga drug lords. Ang Pilipino po ay isang bayang may kultura na tinatawag po natin utang na loob. Nasaan po ang mga Pilipino anong panahon ng dating presidente ay nagdiwang at natuwa dahil ligtas ang ating kapaligiran. Kahit anong oras ka lumakad dyan, ligtas. So ito pong hakbang na maisog, ito po ay organikong pagkilos ng mamamayang Pilipino. So wala po itong bahid ng Duterte Marcos. Katulad nga po ng sinabi ko, ang lahat po ng issue dito ay totoong issue ng lipunan. So again, sa darating pong Sabado, mga kababayang maisog, inaanyayahan po namin kayo sa ganap na 3:00 ng hapon. Kasi po may mga nanggugulo na ngayon. Iba-iba yung oras na sinasabi. May nagsasabing 9:00, 1:00. Hindi ho. Ang paglulunsad po natin bukas ng Luksan Bayan ay sa ganap na 3:00 ng hapon, Iwasan Bonifacio. So mga kababayang maisog, ito na po ang pagkakataon natin. Dahil tayo po ang nag-impleyo at nagbigay ng mandato sa Presidenteng Bangag, tayo rin po ang may karapatan na i-terminate ang kanyang panunungkulan sa bansang Pilipino dahil hindi niya po nagawa ang kanyang tungkulin na paunlarin, bigyan ng kapayapaan at bigyan ng kaligtasan ng ating bansa. Maraming salamat po. At ngayon po, ibinabalik ko na po sa ating tagapangulo ng Hapag, Architect. Tuloyan mo na. So, okay, dahil tutuluyan ko na daw po, punta na po tayo ngayon sa bahagi ng pagtatanong, no, sa ating mga kasama po sa media, sa mga social media, at sa mainstream media. So, bukas na po ang ating hapag ngayon sa clarifications at sa mga pagtatanong para po mabigyan ng kasagutan ng ating mga panauhin ngayong umaga. Sino po ang unang gustong magtanong? Ito muna po. Sa harapan muna. Sige po, kapilala ng po kayo. Tapos pwede po i-direct yung tanong or pwede po sa lahat kung sino gusto. Thank you. Maraming salamat. Thank you very much po. Naging formal tuloy dahil may microphone. Well, first of all, thank you Tita Chuchi and thank you Tito Licky for inviting us to appear in this press con. Congratulations po sa hakbang ng Maisog for giving us an impressive array of public speakers. Maraming salamat po sa inyo. I am Butch Sarano. I am from GNN. Kanina tinatanong ako
Oh, sarado na kayo ah. No, that's CNN. But we are GNN. We have been in the business for 25 years. At ang ibig sabihin lang po ng 25 years, we have been very, very objective in our reportage of the news. And I see in this too, that times have changed. Kasi po, before when we used to cover press cons, political or otherwise, talagang ang mainstream media ang napakaraming. Ngayon ako na nahihiya dahil may talaga mga taga-social media. Congratulations because para sa amin naman there is no mainstream or social media. We are here to spell it out, the truth. Yun lang naman yan. And for 25 years, huwag kayong mag-alala. Si Gus Serrano na reporter, Timex lang po ang rito. Huwag mo kayong mag-alala. Anyway, simple lang ho at tanong ko. Anyone could answer this because bukas, you are preparing for a malawakang mass rally or protest. Ilan ho ang guesstimate ninyo na attend for tomorrow's rally? And realistically, what do you intend to ferret out of this? Ano mo ba ma-accomplish ng inyong rally tomorrow? Would this be the first of many protest rallies to come? Kahit na-guesstimate lang ko for tomorrow kasi ang sabi ko ay malaki-malaking rally daw po. Maraming salamat po muli. Mr. Pasidor. Di po, sa iba Mr. Brendan, sinadara. Sino? iba naman po yung mga sa Sabi ko sino. anyone can answer naman po. Sino po yung four? You can answer yan. Hindi mo sa iba, sa bango. Ask po kayo. Dapat select na lang. Birthday is. Kahit guesstimate. Siguro, i-estimate namin na 5 to 10,000. Kasi sa yung mga magagawa, ay Sabado po yan, payday. Pangalawa, may pasok. Kaya yung grupo namin at sa community, so pinipilit namin na lumahok dito sa gaganapin bukas na pagkilos. Total hapon naman yan Yung lalabas ng alas 2, yung mga panggabi namin may magsasakripisyo at tutungo rin sa First? Ladies choice. Ikaw muna. Siya muna. Ladies drink. Ayun. Yan. Sige, go. Dito. Doon sa labas. Yan, magandang tanghali po sa ating lahat, magandang tanghali po sa ating mga person po. At maraming salamat po sa pag-imbita po sa aming mga vloggers. Maraming salamat po at nagkaroon po kami ng pagkakataon na makover po ito. Ito kasi is napaka-importante naman talaga, lalong-lalo na po sa bawat isa at sa mga OFW po natin. Ngayon, nakaraang linggo po, nagkaroon po ng press con or meeting po yung Partido Federal ng Pilipinas. Anyway, yung question ko pala para kay Sir Bots. Para sa Sir. Okay. Nagkaroon po ng meeting at press con po yung Partido Federal ng Pilipinas. Ngayon, naglabas po sila ng salubin, sama ng loob, sa kay Pangulong Marcos. At sinabi nila na yung Partido Federal mismo ng Pilipinas, ang faksyon po na iba, ay sinasabing sila rin po ay parte sa mga karamihan ng mga Pilipino na nabudol. Ang pagpapahayag na ito na po ba ay parang pagpapahiwatig na titiwalag na po sila sa kay Bongbong Marcos at makisa na po sa pinaglalaban ng maiso. Yan ang mga Thank you. Kay Architect Coach. Question? Sa akin ba, akala ko ikaw na yung sasagot. Paano ko ba sasagutin yan? Ando pa kayo nung PLP, as a Ando po kayo? So, hindi naman po pala So, ano pa pwede mong sabihin?
Para malaman sir ng huli dito. Kung ano yung narinig, Malaman lang kami sir, may nawala doon. ha? Malaman lang wala doon. Malaman mo wala doon. Tapos ng 10 milyon sa 2 PNP officers para magamit lang na yung partido. Malaking issue kasi yan, yung 10 milyon na yan, sapagkat pinalabas ng 2 PNP officers na reimbursement daw nila yan sa kanilang ginastos para sa partido. Pero ang katotohanan po, hindi naman talaga. Una-una, itinago sa amin yan, itinago. Yung pagbigay ni BBF ng 10 milyon, itinago yan sa amin ng mga miyembro ng partido. That's one. Number two, hindi naman sila gumastos. Ang gumastos dyan si Engineer Malfori, no? Yung isa sa mga miyembro ng partido. At hindi lang yan. Ako po, bilang isa sa mga pioneers ng Partido Federal, naglabas po din naman ako ng konting salapi kasi ako po yung nag-organisa sa National Capital Region. But that's not even the point. The point is, okay lang naman sa amin kung kumuha sila, pero dapat yun, diniklara. Naraman lang namin nung isinulat na ito ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi naman nila ito mapagkaya. Anyway, I have 2 sets of questions. Una, darating po ba si Vice President Sara Duterte sa indignation rally bukas? At kung darating, saan po siya mag-attend? Sa Liwasang Bonifacio ba? Sa Davao City or sa Cebu? Okay. Yung mangyayari po kasi bukas na Luksang Bayan, ano po ito dito natin makikita kung sino po yung mga bababang leader, no, para po pangunahan ang taong bayan sa panawagan po natin. So far, wala pong declaration kung sino yung kumpirmadong darating. Kaya mas dapat po nating palakasin ang ating tinig bukas sa pamamagitan ng pagpapakita ng suporta sa Luksang Bayan. Dahil yung mga leaders po natin na yan, kapag nakita po nila na bukas po ay pupuntahan yan ng mayoryang Pilipino, palagay ko naman po yung mga leaders natin na yan, bababa po yung mga yan para pamunahan tayo. So, once again, kay Marlon, there is no confirmation that the Vice President of the Philippines will be with us by tomorrow. Pero hindi po natin sinasabi na pupunta o hindi. Pero once again, sabi ko nga, ang ating pong Vice Presidente marunong makinig yan, marunong makaramdam sa taong bayan. So, malalaman natin bukas doon sa bilang at lakas ng panawagan kay Marlon. Thank you. Sa mga previous, thank you for that answer. Sa mga previous hakbang ng Maysog peace rally, kapansin-pansin ang hindi ho pagdalo ng ilang DDS legislators. May nakikita ba kayong dahilan kung bakit wala tayong nakikita na kahit sino man sa mga mambabatas na kilalang kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi natin nakikita sa entablado ng hakbang ng Maysog? Anyone from our panel, kung may gustong sumagot? Ako po ang sasagot. Okay. So, dito po, ipinapakita lang po dito or inilalarawan po na dito sa hakbang ng Maysog, it is truly an organic movement of the people. Sabi nga po nung pahayag ng ating Vice Presidente noong mga nakaraan, tignan ninyo, meron ba kayong nakita ng mga politiko sa hakbang ng Maysog? Wala po. So it is truly, once again, no, ito po yung representation ng mga Pilipino na nananawagan sa ating mamamayan. No? At kung ito po, palagay ko, kung dadaluhan ito ng mga kilalang kaalyado ng ating dating Pangulo, lalabas po na sinungaling tayo
para sabihin natin na hindi ito labanan ng politika. So para sa akin, maganda rin po siguro na yung madalas na or yung hindi pagpunta ng ating mga allies na mga Duterte is may pakita natin na wala pong lumilingkod sa hakbang na maisog. Lahat po na nakikita nyo sa mga harap natin, especially po kay Architect Coach, no, siya po yung mga nangunguna. Sila po yung mga conveners. No, tayo po yung nagre-representa sa taong bayan. So hindi naman po palagi dapat mga politikong tao. Pero once again, sabi ko nga, ang inspirasyon po ng hakbang na maisog ang ating punong maisog, ang dating presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, dahil hinahanap po natin yung kanyang pamumuno na nabitin po tayo dahil sa pagtama ng pandemya. At dahil po nabitin tayo doon, nabuksan na po yung mata at kamalayan ng mamamayang Pilipino, na kaya naman pala nating magbago, kaya nating umasenso, bakit ngayon kabaligtaran po yung nangyayari? So, yan po yung sagot ko, Marlon. Pero kung may dagdag pa ako, hindi ba? Pwede mo dagdag? May dagdag? Ayun po, si Direk. Ano po akong practical na sagot yan. Kung ako mismo, tinabagan ko yung kaibigan ko sa Davao, sabi ko sabihan si Vice President na huwag nang lalabas. Dahil delikado ang buhay niya. Demonyo ang kalaban mo eh. Mahirap na. Di ba? Bakit mo ilalagay? Di ba sa chess, yung kulit, pinuprotektahan mo yung kulit? Dapat ganun din. Bakit mo ilalagay sa lahat ng mga sa front? Baka magulgulo yan. Sabihin ko ako, sinasabihin ko kaibigan ko, nasabihin kay VP Sara, na huwag siyang maglalabas. Di ba tama yun? Kasi anytime, baka matikok itong ating present na Pangulo, hindi tama-tama, President kasi. Ilang po, very practical. Good afternoon, si Pam po ito ng Third Floor Studio. I'd like to address my question to former PIDEA agent Jonathan Morales. Sir, nagbukas ang sesyon ng Senado at muling magsasara na naman by September 27 yata. Gusto ko lang pong maitanong kung nag-reach out po ba sila ever sa inyo to update you kung nagkaroon na po ba ng committee report ang PIDEA Leaks hearing? And second, and is there any chance po na magkaroon ito or maituloy po sa ng another committee hearing sa Senado? And my second question is, yung pong mga impormasyon na binigay nyo kanina tungkol po sa pagkabalisa ng first couple sa mga kaganapan ng hakbang ng maisog, ng Friday group at kung ano-ano pang mga grupo na nagpapahayag ng kanilang disgusto sa kanilang pamamahala at hindi magandang pagpapatupad ng kanilang polisiya. Nakakakitaan niyo po ba ang isang Marcos Jr. ng manifestation na ito ay suicidal para mangyari ang mga pangyayari? Maraming salamat, Yusek Pam. Yung unang tanong, yung patungkol doon sa hearing, wala pa po ako natatanggap ng kahit na anong committee report. Pero kung papalikan ko po yung pinakahuli na matapos ako ipa-content ng Senado, ay narinig ko si Senator Bato na ipapatawag niya itong si James Kumar pagka gumaling na. Hanggang sa habang nakakulong ako, nabalitaan ko na lang doon sa detention cell na nagkaroon ng pagbabago ng liderato. Pero yung pagbabago ng liderato na yun ay wala namang abiso kung yung Senate investigation tineterminate na. Wala pa naman. Kaya umaasa pa rin ako na dahil putol yung investigation na isinagawa ng Senado dahil hindi pa na ipapatawag itong si James Kumar at itong si Lisa Marcos na binanggit ni alias Picoy na nakapture noong aming CCTV. At isinabit ko nga itong video doon sa Senado. Kaya yung bola nandun sa committee na hinahawakan ni Senator Bato.
Ngayon po, patungkol naman po doon sa mga informasyon na naibibad sa akin ng aking mga dating kasamahan na kasalukuyang nandoon pa, no? Ito naman, sila mismo yung mga nakakakita doon sa mga ginagawa nitong post nila. At kinukumbinsi ko nga sila na kahit papano, bigyan ako ng kopya ng mga ano nila. Sigurado naman meron. Meron talaga. Ang problema lang nila, sabi nila nga, hindi naman kasi pareho tayo ng ano eh. Ikaw kasi talagang lumalabang ka eh. Kami kahit papano may umaasa kami pamilya. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung itong si Bongbong Marcos ay may suicidal tendency, meron. Sapagkat ang tao na nasa impluwensya ng gamot o nagkaroon ng paggamit, dumadanas ito ng paranoia. Nagkakaroon ng delusion. Ito yung mga may naririnig na bulong, mayroong mga hinala, may mga hinala sa paligid, ultimong kahit na sino, pinaghihinalaan yan. Kaya, hindi lang iisang beses na ako'y nakahawak din. Nung ako'y criminal investigator, nung ako'y police, ilang homicide cases na ang nahawakan ko na ang mga biktima ay mga nag-suicide at ito, ang mga causes dito ay yung kanilang depression dahil sa paggamit ng illegal na droga. Agent Morales, being a former PDEA agent, no? Since kahapon lumabas sa Congress si former Iloilo City Mayor Ed Babilo, dumaan ba o nahagip ba ng radar ng isang Agent Jonathan Morales ang pagkakasangkot sa droga ng isang Iloilo City Mayor Ed Babilo? Personal sa akin, hindi. Gawa ng doon sa kung hindi ako magkakamali, may mga regional offices kasi ang PIDEA. Pero sisiguraduhin ko na yan ay mayroong pangalan o record doon sa NBIS kung saan din nandoon yung pangalan ni Bongbong Marcos. Ano yung NBIS? National Drug Enforcement System, pero iba na yung tawag nila, FORMIS. Ito yung itinatanggi nitong si General Lasso na wala yung pangalan. Posible yun. Agent Morales, yung narco-list na inilabas ni President Duterte during his time, how accurate is this? Gaano po ka-accurate mula naman sa intel community and of course sa PIDEA yung inilatag at inilabas na narco-list ni then President Rodrigo Roa Duterte? Ito yung mga yung nagmula doon sa pag-sharing information ng mga intelligence unit. May mga validation naman na kinakandak dyan para masuportahan yung mga report na yan. At yung kasi report na nahawakan ni Pangulong Duterte, wala na po kasi ako doon sa PIDEA, kaya hindi ko rin matiyak sa inyo kung ano yung nasa likod o ano man yung listahan na yun. Pero of course, konsantuhan mo yung pakikipag-usap nyo sa mga kasama nyo sa Intel community. Ano po ang reaction noong mga panahon na yon, ng Intel community nung inilabas ang narco-list o yung drug matrix ni PRRD? Ito po yung ang mga pinagkuhanan dyan, ito na yung mga result ng mga trabaho ng mga galing sa ground. At yung mga listahan na yun, kasi hiningi ng Presidente yun
binigay ng Presidente yun, at kung ano yung mga available na mga pangalan ng mga targets doon, yun yung mga na natanggap ng Presidente. Yung ilan doon, naalala ko pa yung mga pangalan. Kasi ito yung manadaanan na trabaho namin. So walang duda na accurate yung inilabas na listahan ni PRRD. Accurate yun. Kung yun, galing mismo kung sa National Drug Information System. Last question po, PIDEA Agent Morales. Sa nagaganap pong mga committee hearings and inquiries po na meron ng Congress ngayon, nakikitaan po natin sila ng pattern na pilit nilang ibabalik at isisisi sa administrasyong PRRD ang lahat ng kaganapan na meron ngayon, such as yung mga drug issues in the past and yung mga POGO issues na nangyayari ngayon, ibabalik nila sa kanya yan. Sa tingin niyo po ba magiging successful ang pagdinig ng Kongreso na mapababa ang isang PRRD or former President Rodrigo Roa Duterte or mabahiran man lang ang kanilang mga pangalan? Hindi. Kasi yung ginagawa doon, ano lang or media mileage lang Yung mga sinasabi doon, lalo na yung pagka-hashtag interrogator nitong mga kongresista, hindi magagamit na ebidensya ito Kasi unang-una, yung mga pamamaraan nila sa pag-extract na information, lumalabas under duress yung mga respondent. Paano mo gagamitin sa korte yung sapilitan mo lang na kinuha ebidensya? Thank you po.